yung mga paborito niyong high-carb food na hanggang ngayon ay kinakain pa ninyo? Ako, eto, pasta. Pero, syempre, low-carb version na. Kaya, instead of regular pasta, ang ginagamit ko na ay shirataki noodles. Madali lang tong gawin. Ituturo ko sa inyo. Mula talaga pagkabata, hilig ko na yung maanghang at saka savory na pagkain. Kaya, hindi ko rin nakahiligan yung regular na Filipino or sweet style na spaghetti. Ito yung palaging niluluto sa akin ng mama ko. Madali lang tong gawin. Kamatis, herbs, canned tuna, at saka chilies. Usually yung hinahalo niya sa regular na pasta. Dati yon nung hindi pa kami naglo-low carb. Ngayon naman, para sa low carb version, instead of using regular pasta, gumagamit na lang ako ng shirataki noodles. And yes, gumagamit pa rin ako ng kamatis. For some people, hindi nila sinasama yung kamatis sa kanilang low carb diet, which is okay lang naman. Pero take note ha, meron pong iba't ibang klase ng kamatis. So, kung anong klase ng kamatis yung gagamitin ninyo, iba rin yung gramo ng carbs na merong halo doon. Yung ginagamit ko dito ay cherry tomatoes na every 50 grams, mga nasa less than 2 grams ng total carbs lang yon. Minus fiber pa, kaya napakakonti lang naman ng net carbs na halo ng cherry tomatoes. Kaya okay lang naman siya. Para sa sibuyas at bawang naman, gusto ko yung finely chopped talaga. Pero wala akong pasensya na maghiwa ng maliliit eh. Kaya gumagamit na lang ako nitong food processor or grinder. Hindi ko alam yung tawag dito. Pero ito lagi yung ginagamit ko kapag nagmi-mince ng sibuyas at bawang. Pag nagluluto ng pasta, hindi ko gusto yung lasa kapag ginagamitan ng coconut oil. Kaya extra virgin na olive oil yung ginagamit ko. And yes, pwede po yung gamitin na pangluto. Basta yung pang saute lang, hindi yung high heat. Kaya kung makikita nyo, sobrang hina lang nung apoy na ginagamit ko. Hindi rin naman kasi kailangan na tustahin yung garlic dito sa recipe na ito. Kaya okay lang na olive oil yung ginagamit. At saka dagdag panpalasa kasi yon. Ito, optional ha. Hinahalo ko na agad yung chilies. Kung mahilig kayo sa maanghang, ganito yung gawin ninyo. Pero kung hindi kayo mahilig sa maanghang, either skip nyo na lang to or ilagay nyo na lang kapag tapos na kayong magluto as toppings. At hinalo ko na rin ang aking kamatis. Ang goal ko lang dito is maging malambot yung kamatis para mamaya madali na lang siya na pisatin. Yung gagilingin na lang siya, ganon. Naglagay ako ng pampalasa, salt and pepper lang yan. Kaya lang white pepper kasi yung ginagamit ko, kaya medyo hindi nyo nakikita sa video. Sa totoo lang, hindi naman talaga kailangang hiwa-hiwain yung cherry tomatoes kasi madali lang naman siya na lumambot. Pero for me, dahil medyo wala naman akong pasensya sa pagluluto, gusto ko kasi palagi yung madalian lang. Yun yung reason kung bakit hinihiwa ko siya ng maliliit. Para, ayan, tatakpan lang ng 1 to 2 minutes, tapos low fire lang, tapos after that, ayan, 'di ba? Sobrang lambot na niya. Tapos madali na lang siya na gawing ano bang tawag diyan, yung imamush, ganon. Sobrang dali na lang. Kung gagamit kayo ng canned tuna para dito, pwede kayong gumamit ng canned tuna na soaked in brine, soaked in water, o kaya naman yung soaked in olive oil. For me naman, mas prefer ko na gamitin para dito yung gourmet toyo. Kung ano man yung prefer niyo na gamitin sa dalawa ay okay lang din naman. Kaya lang i-check nyo muna kung bibili kayo ng gourmet toyo. If vegetable oil ba, canola oil, or sunflower oil yung nakahalo ha. Preferably kasi dapat iniiwasan natin yung mga ganong klase ng oil. Kaya itong gourmet toyo na ginagamit ko, nakahalo to with coconut oil at saka MCT oil. Kaya perfect para sa low carb version nitong pasta dish na to. Yung tinaktak ko kanina, yun ay dried basil. Kaya lang mas masarap sana kung yung fresh basil yung gagamitin. Wala lang kasi talaga akong mahanap. After nyan, hinalo ko na rin yung shirataki noodles. Pag bibili kayo ng shirataki noodles, nakapack to, na nakahalo siya sa water. Bago ko siya inihalo dito, ang ginawa ko, binanlawan ko muna siya ng lukewarm lang na water para hindi naman ma-overcook. Kasi maluluto pa siya dito habang hinahalo ko siya dun sa kanyang sauce. Ganun lang kadali. Mas masarap pa to kung lalagyan ng lemon o kaya ng lime. Kaya lang nakalimutan kong bumili. O diba? Hindi naman natin kailangang talikuran yung mga paborito nating pagkain nung mga panahon na naka-high carb pa tayo. Kailangan lang nating hanapan ng perfect na substitute.